Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. Project, wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 11. Huwag kayong makagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan, at humahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan kundi isang hukom. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 9. Huwag kayong mga gupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa, kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong ay maging at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag makahulog sa ilalim ng hatol. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 14. Nagaya ng mga anak na matalimayan, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Bilang mga anak, sundin niyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 16. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 3. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng mariinggol na damit. Ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala.
Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 10. Sapagkat, ang magnais umibig sa buhay, at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasaman. Ang marayang pangungusap at anumang panlilinlang sa kanyang mga labi pag-ingatang huwag nukal. Unang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 14. Datapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo, at huwag kayong manggatakot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong manggagulo. At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta, at huwag mabagabag. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito.